Sa isang tea house sa Hong Kong, nagsasagawa ng surveillance sina Inspector Tequila Yuan at ang partner niyang si Benny, mga pulis mula sa Royal Hong Kong Police. Pinagmamasdan nila ang isang grupo ng mga illegal na gun smugglers na kasalukuyang gumagawa ng transaksyon. Habang nagaganap ang deal, biglang umatake ang isang karibal na grupo. Nagkaroon ng matinding barilan sa loob ng tea house. Natalo ang mga kriminal, pero maraming sibilyan at pulis ang nasugatan. At si Benny ay napatay sa gitna ng putukan. Dahil sa galit, pinatay ni Tequila ang taong pumatay kay Benny kahit pwede niya sana itong hulihin ng buhay. Pinagalitan siya ni Chief Superintendent Pang dahil kailangan sana nila ang taong ito bilang saksi sa mas malaking investigasyon. Sa libing ng mga pulis, makikitang nagalit si Pang at sinunog ang personal file ng isa pang napatay ni Tequila at dito natin malalaman na ang taong iyon pala ay isang undercover agent. Sa kabilang banda, may isa pang kwento na sabay na nangyayari. Si Alan, isang hired assassin na nagtatrabaho para kay Uncle Hoy, isang matandang triad boss, ay pinatay ang isa sa mga tauhan ni Hoy na nagtaksil sa kanya at lumipat sa kalabang sindikato na pinamumunuan ni Johnny Wong. Si Wong ay ambisyosong crime boss na gustong agawin ang kapangyarihan mula sa mga lumang triad leaders gamit ang negosyo ng ilegal na armas. Humanga si Wong sa abilidad ni Alan at sinubukan siyang kunin bilang tauhan. Medyo nagdadalawang isip si Alan pero pumayag din siya sa alok. Para patunayan ang loyalty niya, isinama si Alan sa pag-atake sa warehouse ni Hoy. Marami ang napatay, at nang makorner si Hoy, hiniling niya kay Alan na patayin siya para mailigtas ang mga tauhan niya. Pero sa halip, pinatay din ni Alan pati ang mga sumukong tauhan ni Hoy para mapalapit lalo kay Wong. Si Tequila, na nandoon sa paligid at nagmamatsyag, ay biglang umatake at tinalo ang mga tauhan ni Wong. Nahuli siya ni Alan pero hindi siya pinatay. Dahil dito, nagduda si Tequila kung sino ba talaga si Alan. Kinausap niya si Pang para alamin ang totoo tungkol kay Alan pero ayaw magsalita ni Pang. Sa halip, ipinakita niya ang pagkamatay ng undercover cop sa tea house at sinabing layuan na ni Tequila ang kaso. Hindi sumuko si Tequila, sinundan niya si Alan hanggang sa sailboat nito. Dito niya natiyak na undercover agent nga ito. Pero bago pa sila makapag-usap ng maayos, inambush sila ng natitirang tauhan ni Hoy. Nakipaglaban sila at natalo ang mga umatake. Umalis agad si Tequila bago dumating si Wong para hindi mabuko si Alan. Nalaman naman ni Wong na ang tauhan niyang si Foxy ay isang police informant. Ipinahuli niya ito at pinabugbog kay Mad Dog, ang brutal niyang tauhan. Pagkatapos, inutusan si Alan na patayin si Foxy. Pero nilagyan ni Alan ng lighter ang bulsa ni Foxy, kaya kahit binaril niya ito sa dibdib, hindi siya namatay. Nakaligtas si Foxy at nakatakas. Pumunta si Foxy sa jazz bar ni Tequila at ibinunyag na ang warehouse ng armas ni Wong ay nasa ilalim ng isang ospital. Dinala ni Tequila si Foxy papunta roon, pero nalaman ni Wong na buhay pa si Foxy. Inutusan niya si Alan na tapusin ang trabaho, pero palihim din niyang ipinadala si Mad Dog para bantayan si Alan. Sa ospital, nakaharap ni Alan si Tequila at tinanong niya kung nasaan ang vault ng armas. Habang nag-uusap sila, dumating si Mad Dog at pinatay si Foxy. Nahanap ni Alan at Tequila ang vault ng armas at nagkabarilan sila ni Mad Dog. Habang sinisigurado ng mga pulis na may likas ang mga pasyente, ginawang hostage ng grupo ni Wong ang mga staff at mga pasyente, sabay nagpaputok pa sila sa mga taong tumatakas. Nagalit si Mad Dog sa kalupitan ni Wong, dahil kahit kriminal siya, may prinsipyo pa rin siyang sinusunod. Habang tumatagal, mas nagkakaisa sina Alan at Tequila. Lumaban sila para mailigtas ang mga hostages habang ang mga pulis sa labas, pinangungunahan ni Pang at Teresa Chang, ay sinisikap mailigtas ang mga sanggol sa maternity ward. Sa gitna ng putukan, aksidenteng nabaril ni Alan ang isang undercover na pulis. Nabigla siya sa nangyari, pero pinakalma siya ni Tequila. Ikinwento niya na may nangyari na ring ganoon sa kanya, kaya alam niya ang pakiramdam. Pinayuhan niya si Alan na ipagpatuloy ang laban. Sa huli, nagharap ulit sina Alan at Mad Dog. Habang naglalaban sila, may mga pasyente sa gitna nila. Huminto silang pareho at pinadaan muna ang mga pasyente. Pero biglang dumating si Wong at pinagbabaril ang mga pasyente. Tumakas si Alan at nagalit si Mad Dog sa ginawa ng boss niya.
Tinangka niyang barilin si Wong, pero naubusan siya ng bala, kaya pinatay siya ni Wong. Si Alan at Tequila na lang ang natirang lumalaban. Si Wong, pinasabog ang armory, kaya kailangang iligtas ni Tequila ang isang sanggol habang si Alan naman ang humabol sa mga ibang kalaban. Sa labas ng nasusunog na ospital, na-corner ni Wong si Alan at ginamit siyang panakot kay Tequila. Pinag-aalipusta niya si Tequila, pero habang distracted si Wong, binaril ni Alan ang sarili niya sa dibdib para magulat si Wong. Pagkagulat ni Wong, si Tequila ang bumaril sa kanya sa ulo. Patay si Wong, at bumagsak si Alan. Pero ang totoo ay nakaligtas si Alan. Para protektahan siya mula sa mga triad, sinira ni Napang at Tequila ang personal file niya at pinalabas na patay na siya. Ngayon, malaya na si Alan. Umalis siya ng Hong Kong para magsimula ng bagong buhay. Samantala, si Tequila ay bumalik sa jazz bar niya, tumutugtog ulit siya, tahimik na pero may bigat pa rin sa puso. Ang Hard-Boiled ay isang pelikula ng katapangan, sakripisyo, at pagkakaibigan. Dalawang lalaking pareho ng layunin, itigil ang kasamaan kahit kapalit ay buhay nila. Barilan man ang puhunan, puso pa rin ang pinakamatinding armas nila. Kung nagustuhan nyo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Movies Pinoy Recap. Maraming salamat po, kita-kits sa susunod na video.